Yes, mga kapuso, Ivana, nandito pa rin tayo ngayon sa EDSA, no? At katatapos-tapos lamang nung misa na pinangunahan ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban. At sa mga sandali pong ito ay nagpapatuloy na ulit yung pre-program para dun sa main program naman mamayang alas 2. Makikita natin, ito yung mga tao kahit gaano kainit yung panahon ngayon dito sa lugar natin, ay hindi po sila natitinag. May mga dala lamang sila mga payong. At yung banner nakalagay dyan, ikulong na. At may nakikita rin tayo, jail all plunderers, ibalik na ang mga ninakaw. Lahat yan, panawagan nila. At sinasabi nila na tama na, sobra na, ikulong na. Yan ang sigaw nila sa lahat ng mga nasa gobyerno para papanagutin talaga yung mga sangkot sa maanumalyang flood control project. At hindi lamang sa flood control yan natatapos dahil nga sa lahat pa ng ibang mga uri ng korupsyon, ng pananambong sa pondo ng bayan, sa kaban ng bayan, ay yan po ang kanilang panawagan. Itong mga nakikita natin dito ay mga kabataan, mga civil society groups, mga taong simbahan, maraming mga parit madre na nakikiisa rito, no? At ngayon po ay gaya ng binanggit ko, nagpapatuloy na yung programa at umaasa sila na sana hindi uulanin yung kilos protesta. Ito pong kilos protesta na ito, sasalihan sila ng iba pang mga tao na nagtipon-tipon din naman sa may De La Salle University. LaSalle Green Hills pala. LaSalle Green Hills, pati sa People Power Monument area, may mga nagtipon-tipon na doon. Meron din dito sa EDSA Shrine dahil po kaninang 10:30 a.m. din ay may iba pang mga misa na idinaos din po doon. At ang sinasabi, meron din pong mga darayo rito mula rin po sa Luneta. Yung mga nakikilos protesta sa Luneta ay yung ilan sa kanila magtutungo rin dito sa People Power Monument para sa gaganaping kilos protesta. Ulitin lang natin, tinawag nila na trillion peso march yung kanila pong pagtitipon, yung kanila pong marcha, dahil bagamat sinasabi na aabot na sa 500 million pesos yung nananakaw sa kaban ng bayan dahil sa mga anomalya at korupsyon sa mga flood control projects, ay hindi lamang 500 million, kundi aabot na raw sa trillion pesos yung nawawala sa kaban ng bayan. Kaya binansagan itong trillion peso march. At dinaos daw po nila ito dito sa People Power Monument bilang simbolo rin ng pakikiisa, ng solidarity ng buong sambayanan noong mangyari yung 1986 People Power EDSA Revolution na dito rin po sa EDSA ginanap. At dito po mapapakita raw ang kanilang pagtitipon ay magiging mapayapa sa kabila ng kanilang matinding panawagan para sa pananagutan ng mga korap sa gobyerno at ng mga kasangkot nila, ay gagawin pa rin daw nila itong mapayapa. So, hindi daw po titigil dito sa kalsada ang kanilang pagmamarcha at pagtitipon dahil talagang kakalampagin nila ang mga nasa Senado, ang nasa Kongreso, pati nasa Ehekutibo na sangkot sa korupsyon. At ito po, tinatawag na isa-isa yung mga nagpa-participate dito at inaasahan daw na darami pa ang mga darating ngayon. Ang sinasabi kanina ni Father Robert Reyes nung magsalita siya at nagpasalamat sa mga dumalo rito ay baka umabot pa raw ng hanggang 100,000 yung mga darating dito. Pero of course, habang umuusad yung araw ay marami pa rin tayong nakikita na dumarating tayong mga kababayan dito. Sa mga kababayan po natin na magtutungo po dito sa EDSA, meron lang po tayong abiso na magdala po kayo ng extra na damit para kung kayo man ay pawisan, meron kayong pampalit, o kaya kung umulan man, meron kayong panangga sa ulan. Magdala rin po kayo ng mga payong, tsaka ng mga raincoat, no? At magdala rin po kayo ng pagkain at maraming tubig to last you throughout the whole day of protests. Ayan po, nakikita natin na buhay yung kalsada sa dami at sa lakas ng kanila pong
sino'y magnanakaw, yung mga magnanakaw daw sa gobyerno. Naririnig natin yung tindi ng sigaw. Ang sinasabi sa atin kanina ni Attorney Shell Jepno, ang representative po ng Akbayan Party List, ay ang kaibahan daw po nitong kilos protesta na ito sa mga nagdaang kilos protesta ay talagang kitang-kita yung ngit-ngit at galit ng sambayan ng Pilipino na dahil talagang apektado na sila ng matinding korupsyon ng mga sangkot dito sa scam na ito, no, ng flood control projects. Matatandaan po natin na naungkat nga itong flood control project scam na ito mula nung tumindi palalo yung mga nabibiktima ng mga pagbaha, yung tindi ng mga pagbaha hindi na katulad ng dati na sa mga ilang areas na hindi naman dati binabaha na rin po. Yung mga ilang areas na dati ay mabilis lamang humuhupa ng baha. Ngayon po, hindi na gano'n ang sitwasyon. Talagang umaabot ng araw, buwan at taon pa yung mga baha sa ilang lugar. Kahit wala ng bagyo, ay matindi pa rin po yung pagbaha na yan. At doon nagsimula na naungkat ito nga pong flood control project scam. Mula doon nakita na wala palang mga flood control sa ilang mga lugar. So ghost project po pala ito. At bukod po doon, ay yung ilan naman na kung meron man is substandard. So talagang hindi naglalast, hindi tumatagal yung mga flood control projects na itinatayo. So magmula po doon, nakita nga at naungkat yung scam na ito at lumabas na makatotohanan yung kanilang mga hinihinala na ghost project at mga substandard projects dahil nang ito mismo ay bisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niya na either walang mga proyekto o di kaya ay substandard ang mga ito. So ngayon po ay talagang nakikita na ang galit pag lumabas kayo sa kalye, bago nitong pagtitipon na ito, talagang ramdam na yung talagang pakikiisa ng sambayanan dahil nga po sa galit na ito para mapanagot yung mga taong nasa gobyerno na sangkot sa anomalya. Kaya ngayon, naririto po tayo, napakaraming mga tao para sa pagpapatuloy ng programa, para sa kanilang panawagan pa rin po sa pananagutan. So, mga kapuso, magmula rito ay mamayang alas 2, meron pong main program at inaasahan na magtatagal yan hanggang mga alas 5 ng hapon. Patuloy po tayong mag-aantabay dito para sa mga karagdagan pa rin ulat. Kaugnay pa rin ng isinasagawang programa dito sa EDSA, sa People Power Monument, para sa panawagan sa pananagutan sa mga anomalya sa flood control projects. Yan Maris, kanina nagbigay ng... Sa EDSA, ako si Maris Sumali. Balik sa'yo, Evan. Yes, Maris, kanina nagbigay ng crowd estimate yung MDRMO ng Maynila. Nasa 40+ thousand daw ang crowd dyan sa Luneta. Dito kaya sa People Power Monument, Maris, ano na yung crowd estimate nila so far? Maririnig. Maris, can you hear me? Pasensya na, Ivan. O pakiulit. Yes, Maris, yes, itatanong ko lamang, nandiyan ka mula kaninang alas 9 ng umaga, ano na bang crowd estimate as of this time? Sorry, ano yun? Yung crowd estimate, Maris. Meron na ba tayong crowd estimate? Alright, mukhang nawala po. Mukhang Yes. nawala po yung ating linya ng komunikasyon kay Ivan. Pero kung narinig ko ng tama, yung crowd estimate, kanina ay sinasabi sa atin ni Kiko Di na parang higit pa sa 5,000 na yung mga tao rito. Pero sa ngayon kasi hindi natin talaga matansya pa dahil hanggang all the way doon sa may White Plains area na yung dami ng tao na naririto sa kalsadang ito. Bukod pa doon sa mismong EDSA na meron na rin pong mga nagtipon doon. At makikita po natin na dito sa area natin ay talagang sinara na yung kalsadang ito para magbigay daan dito sa pagtitipon na ito. Although yung kabilang kalsada ay nadaraanan pa yan ng motorista pero isang lane na lang. Evan? Yes, maraming salamat. Pansamantala, magpahinga ka muna dyan, Maris, at ramdam natin talagang matindi yung nangyayaring pagtitipon dyan at napakainit pa po ng panahon. Pero inaasahang magpapatuloy na daragsa dyan ang mga kababayan nating lalahok sa kilos protesta hanggang sa main program, alas 2 mamayang hapon.